Magandang araw mga kaakbay at Happy New Year sa inyong lahat. Umpisaan natin ang bagong taon sa isang magandang balita mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mahihirap. Pwede rin ito sa mga may kaya sa buhay. Basta kayo ay Filipino citizen at nangangailangan ng tulong medikal kagaya ng mga hospital bills o walang pambili ng gamot. Pwede rin to sa mga nagpapakimotherapy at nagpapadialysis. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, ang AICS o Assistance to Individual in Crisis Situation ay bukas sa lahat ng mga Pilipino na dumadaan sa crisis situation as a life-threatening illness. Lahat po ay pwedeng lumapit. Maaaring ngayon po ay nakakagaan kayo sa buhay, ngunit biglaang nagkaroon ng malubhang karamdaman o ang isa sa inyong kapamilya ay nagkasakit at hindi nyo alam kung saan kayo kukuha ng pambayad ng bill sa ospital o kumuha ng pambili ng mga gamot. Maaari kayong lumapit sa DSWD at mabilis lamang po ang proseso nito at hindi kayo mahihirapan sa mga documents na kailangan ninyong isubmit. Alam ng DSWD ang hirap ng bawat Pilipino na nauospital at nangangailangan ng tulong pinansyal, kaya mas pinadali nila ang pagpoproseso nito. Maaaring makuha ang cash aid o guarantee letter sa loob lamang ng isang araw. Kaya mga kaakbay, kung sakaling kayo ay mangangailangan ng tulong para sa pambayad ng inyong hospital bills o pambili ng inyong mga gamot, ay huwag mag-atubiling lumapit sa DSWD. Mag-a-assign po sila ng caseworker para tignan ang inyong kalagayan at kapasidad na magbayad ng inyong bills. Iba-iba ang pwedeng maibigay, kaya humihingi sila ng copy ng inyong medical abstract. I-assess ng mga social worker yung estado ng tao at claim. Halimbawa po, kung ang inyong bill ay inabot ng 100,000, ito po ay halimbawa lamang. Isasuggest nila na gamitin ninyo ang inyong PhilHealth kung kayo po ay may PhilHealth at lumapit din sa PCSO. Kung sakaling ang makukuha ninyo sa PhilHealth ay 20,000 at sa PCSO naman ay 30,000, yung balance na 50,000 ay ibibigay sa inyo ng DSWD. Kaya wala po kayong kailangan bayaran sa ospital. Ito ay programa ng ating Pangulo at gusto niyang hindi mahirapan ang mga Pilipino, lalo na pagdating sa pagpapa-ospital. Para sa buong detalye, panoorin ninyo ang bidyong ito, kung saan ay ipapaliwanag ni Secretary Rex Gatchalian ang tungkol sa AICS at mga requirements na inyong kailangang i-provide kung kayo ay mag-a-avail ng programang ito. Chris, pag-usapan natin na itong pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development ng mga guarantee letter Ano na kayang sinimulan guarantee na. yan? Yun na nga, itanong natin sa kalihim ng DSWD, si Secretary Rex Gatchalian. Magandang umaga, Secretary Rex. Good morning, Adrian, sir. magandang umaga. Doris, magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Happy New Maraming Year salamat po. for having Happy New me. Year. Happy New Year. Happy New Year. Ayan, Oo. maganda nga yan. Good news yan, di ba? Yung guarantee letter. Ano ba ito? At para sa lahat ba? Sino ang pwedeng mag-avail nito? Doris, Adrian, kung matatandaan nyo, mainstay program yan o regular na programa ng DSWD yan. Di ba, halimbawa, meron kang karamdaman. Napag-usapan nga nyo, narinig ko yung diarrhea at napilitan kang pumunta sa hospital. Tama. Talagang meron tayong mga partner hospital kung saan may credit line ng DSWD at pupunta ka lang sa opisina ng DSWD, dala ng ID mo at yung medical abstract man or billing ng hospital, yung social worker namin bibigyan ka ng guarantee letter na pambayad. Good as cash yun. Talagang programa na to ng DSWD noon pa man, para sa lahat na nangangailangan. Pero kaya lang to naging balita ngayon kasi every December, 1 month ago, every December, nahihinto to dahil nga magsasara tayo ng libro at kailangan na natin bayaran tong mga partner hospitals natin. So, ang nangyayari from December onwards till ngayon, puro cash lang ang binibigay ng DSWD. Pero ngayon, ang anunsyo natin, nationwide, nagsimula na ulit yung pamamahagi ng guarantee letter. So pag may mga kailangan yung ating mga kababayan na tulong medical, magtungo lang sila sa pinakamalapit na DSWD office. Up to how much, Sec, ang pwedeng maibigay? Doris, iba-iba. Kaya nga, humingi kami ng copy ng medical abstract at ng hospital bill kasi Okay. i-assess yan ng ating social worker. Yung estado ng tao, yung lalim ng pagpangangailangan, yan, itong programa to actually bahagi ito nung tinatawag na AICS, yung Assistance to Individual in Crisis Situation. Ayun. Di ba, siyempre, oo. pagka may karamdaman, nagkasakit sa hindi inaasahan na confine,
nasa krisis yung pamilya kasi itong gastusin na to hindi mo naman inaasahan. Correct. So i-assess ng social worker kung ano ang kailangan mo, kung gaano kalaki ang kakayanin mo at gaano kalaki naman ang tatapatan ng gobyerno. Okay. So kahit sino pwedeng lumapit, Sec, hindi laang yung galing ka mo doon sa, kunyari, doon sa may 4-piece ba yan? No, lahat pwede, Doris, kasi ang nakalagay dito, individuals to crisis in situation. Maaari naman ngayon, nakakagaan tayo. Diba? Pero Oo. biglang nagkaroon ng malubhang sakit sa pamilya. Hindi mo naman na program yon, nasa crisis ka na, technically speaking. So hindi namin tinitignan dito kung mayaman ka, mahirap ka, basta mamamayan ka ng republika at kailangan mo ng tulong pinansyal dahil nasa loob pinagdaraanan kang crisis, medical crisis. Talagang tutulungan ka. Kaya nga kung tinanong mo kung magkano, titignan yun at susuriin ng caseworker natin upon arrival sa DSWD office. Titignan, gaano ba kalaki yung billing mo? Ano ba yung kakayanan mo? Meron ka ba bang inaasahan na ibang source of income? May Correct. kamag-anak ka bang pwedeng tumulong? Yan yung mga tinitignan. So, ako pala, pasok ako sa IEX. Pwede ka palang mag-apply? Pwede pala ako doon, ano? Pwede. Pero wag naman sana kasi ibig sabihin nagkasakit ka na. Wag naman Aray ko, magkasakit wag ka raw. naman, wag magkasakit dapat. Yun ang ating mission sa buhay. Mahirap kasi talaga pagka ganyan. Yang unexpected na mga expenses, mas nakaka-depress, mas nakakadagdag sa sakit mo. Sa totoo lang, Sek. And that's why yan nga yung tulong ng ating Pangulo, ng ating administrasyon, Pangulong BBM, na masigurado na hindi na maramdaman yung gobyerno sa oras ng inyong pangangailangan. Yung tipong hindi ka tatanggihan dahil may kaya ka sa buhay. Ngayon baka may kaya ka pero ang laki naman ng medical bill mo, mawawipe out rin ng lahat ng pinundar mo. Diba? So papasok ang gobyerno. Meron tayong mga cases, Doris, Adrian, umaabot ng 100,000 yung binibigay, 150,000, 300,000. Talagang it's commensurate to the billing at sa estado nung yung storya ng tao. Tama. Kasi ngayon, 'di ba? 'Di ba, Sek, parang kahit mayaman ka pag na-ospital ka, isang araw ka pa lang parang halos sa ubos na yung totoo savings lang. mo. Ang maganda dito, Adrian, Doris, pwede to pagsama-samahin sa iba pang tulong pinansyal na kukuha sa iba pang sangay ng gobyerno. Halimbawa, di ba, pagka meron kang PhilHealth, meron yung e-consulta, may deduction na kaagad yun eh. Okay. So, ikakaltas na. Tapos, pag senior citizen ka, ikakaltas pa ulit yun, di ba? Opo. Tapos, pwede ka lumapit sa DSWD, sa DOH, kasi yung DOH meron rin silang programa, yung Medical Assistance to Indigent Patients. Tapos, meron pa yung PCSO. So, pag pinagsama-sama mo yung galing sa DOH, PCSO at DSWD, halos sa ibang pagkakataon, wala ka nang babayaran. Konti na lang kung meron man. Sa normal dyan, inuuna nila talaga lumapit sa, i-deduct mo muna yung i-consulta mo yung PhilHealth. Then yung matitira, sasaluhin ng iba ng DOH, then papasa nila sa amin yung hindi naman nila ma-absorb. So, all of government approach, lahat ng sangay ng gobyerno tutulong sa ating mga kababayan. Pero gaano ho kabilis o kadali mai-avail itong tulong na ito ng gobyerno, Sec? Same day yan, Doris. Same day yan. Pupunta ka sa amin. Siyempre, meron tayong queuing system sa ating mga tanggapan. May konting antay lang kasi siyempre i-interviewin ka pa ng social worker eh. Di ba? Kailangan rin tama. namin protektahan yung kaban ng taong bayan. Masigurado na totoong may pangangailangan at talagang commensurate or tugma o angkop yung halaga na ibibigay doon sa kaso. Then, same day, maiuwi mo na rin yung guarantee letter na yon. Opo. Meron nga tayong cases, papabalikin na namin sa hospital, then papadala na lang namin doon sa partner hospital. Doon mo na lang abangan. May So, mga ganun din tayong cases. Walang Kasi, di ba, ospital na tatanggi. Alin po? Walang ospital na tatanggi. Actually, Doris, depende yan kung may partnership tayo sa hospital na yon. Pero I can tell you this right now, almost all major hospitals, private or public, lalo na dito sa Metro Manila or sa big cities, partner natin yon. May credit line tayo. Ayun. Almost saturated na natin yan eh. Kung saang merong PhilHealth, chances are partner rin yan ng DSWD. So, teka lang partner, wait lang ang dami kong tanong. Alam mo naman ako, kailangan kong i-avail ito. So, kung meron na akong PhilHealth, on top of that, pwede kong gamitin itong IEX? Yes, bukod yan. Ang una mong gagawin, let's say meron ka ng billing. O let's say be mas konkreto, 50 mil kunwari. Apo. So may PhilHealth ka, ikakaltas kunwari 50%. O di may 25,000 na natitira. Ang pwede mo gawin, pumili ka. Lapit ka muna sa DOH. Normally yung DOH may desk sa mga hospital. Kami rin sa ibang hospital may medical social worker tayo.
So, ikakaltas yung itutulong ng DOH. Let's say, nagbigay sila ng 10,000. Yung natitirang 15,000, normally nasasagot na yun ng DSWD. Ayun. Yan yung tinatawag ng ating Pangulong Marcos na whole of government approach. Ayun. And ano po ang kakailanganin na bitbitin ko ng lahat Simple ng lang. Oo. Unang-una, ID. ID. Kaya nga napaka-importante na may valid government ID tayo at in this day and age, kung wala ka pang PhilSys o yung national ID natin, kailangan kumuha ka na. Okay. Kahit na yung resibo nun, tinatanggap na namin. Pangalawa, mamili ka, medical certificate, billing ba ng hospital, may pagkakataon, inutang mo na, kalabas na, promissory note, pwede rin yun. Meron rin tayo, kung bibili ng gamot, yung prescription na lang. Meron rin tayo, hindi sa inpatient, yung magpapadialysis or yung magpapakabit ng prosthetic legs, hingi lang kami ng quotation. So, ang mandatory is the ID and the medical certificate para ma-sure namin na mayroon kang sakit. And then yung iba, or na yon, ibig sabihin medical, billing ng hospital, or promissory note, or quotation pa lang ng papagawa mong procedure, pwede na sa amin yon. Pero ang ano ba dito, para lang mas malinaw, Sec, paano ba yon billing sa hospital? Paano kung, kasi minsan di ba para may mga binibiling gamot sa labas ng ospital? Pag ganun ba, magkahiwalay covered din yun. po? Pwede ka nga magdala sa amin ng billing ng hospital or the prescription or pagsamahin mo yung dalawa. Para pag sinuri ng social worker natin sa pinto ng DSWD, buo yung letrato o buo yung storya na makikita niya na, ay, hindi lang pala ito may utang sa hospital, meron pa itong bibili na gamot. So, ito pwede. dapat ang itulong natin. Oo. Ito may... di maganda. Parang, Doris, even linawin ko lang Opo. itong aspeto ng AIC na to, guarantee letter. Opo. Sa mga darating na araw, pag na-download na yung, di ba, alam niyo naman, nagsara na libro yung gobyerno, so give us a week or two, mabibigyan na kami ng bagong pondo ng DBM, ang DSWD. Pag wala tayong partnership sa hospital na yon, cash naman na ibinibigay. Dalawang so klase walang kasi yan, problema. AIC na yan Pag meron tayong partnership, guarantee letter. Pag Okay. wala tayong partnership, which ilang hospital yon, cash naman. So pag Okay. bibili ka ng gamot, pwede rin meron tayong mga partner pharmacy in fact, sa katunayan nga, patapos na kami sa Memorandum of Agreement natin sa Mercury Drug sa madaling panahon. Nationwide, tatanggapin na yung guarantee letter sa Mercury Drug. Antabayanan yung announcement na yon. Ayun, Pero no? for the interim, pwede rin cash. Ayun. Pero maghihigpit ba ng ng rekisito kapag cash ang makukuha mo? No, the o same pareho lang, Doris. The same lang. Sa Ayun. katunayan, paulit-ulit ko nga itong sinasabi. Ako nagpapasalamat ako kay Secretary Erwin Tulfo, yung pinalitan ko, yung kalihim bago sa akin. Dahil binawasan niya yung mga requirement na yan. Pagdating ko doon, streamlined na. Tinanggal na yung barangay Good. clearance. Oo. Marami na siyang tinanggal kasi alam nga niya na una, mahirap kumuha yung ang dami-dami mong papel na kukunin. And Correct. pangalawa, hindi natin maiiwasan may mga hindi magagandang mga pangyayari na nasasama sa quote-unquote sa mga barangay issues. Tama, diba? tama So, po naman. tinanggal niya na yon. So, madali. Same requirements for both cash and GL. Pero kami, siyempre, in-encourage namin yung GL. Kaya nga, partner kami ng partner sa mga establishmento. Kasi pag may credit line kami, mas nakakaluwag rin sa DSWD. So, mas malaki na bibigay namin. Talagang, minsan nga, hundreds of thousands worth of guarantee letter. Talaga, Sec, ayun. may pahabol lang natanong po rito sa amin. Pwede raw po ba yung pagpapakimo? At saka siguro Yes. sama na natin yung iba, mga dialysis. Dialysis. ganyan. Yes. Yan yung kaninang sinabi kong hindi ka magpapakonfine pero may quotation ka. So ang dadalhin mo lang sa amin, valid ID, tapos meron kang medical certificate, malamang sa onco mo, tapos yung quotation ng chemotherapy or yung dialysis or yun nga, yung naputulan ng paa tapos magpapalagay ng prosthetic legs, Oo. pwede rin yun. Yun yung kumbaga forward-looking pa lang. Gagawin mo pa lang yung procedure. Ayun. Okay. Paano po, Sec, yung nangangailangan? Kasi meron akong kakilala, meron siya, kumbaga parang special yung child niya, kailangan ng special education, kailangan ng special teacher, kailangan ng yung mga ganun, Doc tuloy. Sec, so saan, pwede niyang gamitin Pwede yan? rin ba? Meron, pero cash nating bibigay yun. Pero aminado tayo na hindi natin sapat yun, kaya kailangan i-partner mo sa DOH. Correct. Kasi yung pediatrician, develop PedDev, tawag doon yung nag-a-analyze, normally yan, nagkokonti yan na sa government hospital yan. So doon naman papasok ang DOH.
Pero I'll give an example. Maraming local government units may specialized program for children with special needs. Kami sa Valenzuela, for instance, nung mayor ako, libre yung aming pagpapatherapy sa aming sariling SPED center. So, alamin nyo rin, kasi yung mga lokal na pamalaan, may kanya-kanya rin Meron silang mga din. programa. Oo. Pag pinagsama-sama mo nga lahat yan, mula sa iba't ibang sangay ng pamalang nasyonal, pati sa local government, makakagaan-gaan naman talaga. Hay nako, good news yan. Sana. Gumantuloy ang pakiramdam ko, di ba, nga, sa ito- Pero balita ni Sec. sana, wag naman nyo gamitin kasi ibig nga sabihin nagkasakit kayo. Oh, Kaya nga, tama, wag tama naman. yan. Pero Oo. yun nga, kapag nagkakasakit ito, Sec, may pahabol pang tanong. Oo. Gaano kadalas mo pwedeng maka-avail ng guarantee Very letter? good question. Sa COA ruling namin, dapat every 3 months. Oh. Kaya nga, ang hinihingi namin sa inyo, yung buong konkretong storya. Pag pupunta kayo sa amin, wag yung kulang-kulang yung mga billing ng hospital. Oo. Kumpletuhin mo na lahat ng gagawin para pag in-assess ka, one time, big time. Wag Oo. yung, ay, Utay-utay. bukas meron. Oo. Para talaga, kaya nga yan ang hinihil, dyan tumatagal sa katunayan. Kasi pag inusisa ka na ng social worker, bigla makakwento na sa katunayan, bukas may gagawin pa ako. Sasabihin ng social worker, balik kayo bukas, dali nyo pa yung iba nyo pang billing na Ayan. maaring ma-incur nyo. Tama, Kasi nga tama. 3 months yung lock-in period. So, importante sa mga nakikinig na mag-avail itong programa, dali nyo na lahat para pag in-evaluate kayo ng social worker, isang buong kwento na lamang. Tama, Ayan. tama. Okay, Yun. thank you, Sec. Maliwanag. Maraming salamat, Sec. Maraming salamat, Doris, Adrian. Good morning and Happy New Year. Good Happy New Year morning, po. Happy Ingat New po kayo Year. lagi. Thank Yan you. po, si Secretary Rex Gatchalian ng Department of Social Welfare and Development. Samantala,